Magandang araw na muli mga boss. Kung ganito yung sasakyan nyo at gusto nyo i-change oil, madali lang yan. Gagamit ka lang naman dyan ng combination wrench sa number 14. Luwagan mo itong drain plug nya. At pag naluwagan mo na itong number 14 na drain plug, pwede mo na nga yung kamay niyan mga boss para mas mabilis mong matanggal itong drain plug. Syempre naman dapat may nakahanda kang pansalo ng marumi mong langis para hindi ka magkalat dyan. At pagkaunti niya lang tumutulo mga boss, pwede mo munang ibalik itong drain plug niya. Tapos gamit ka ulit ng back wrench sa number 14, higpitan mo ulit itong drain plug. Tapos balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo dahil ang susunod kong gagawin dyan mga boss, magsasalin ako ng Rev X40. Kadalasan mga boss, nakikita nyo pag nag-change oil ako, ayan ang ginagamit kong pang flashing. Dahil nga sa subok na subok ko na yan, na nakakatanggal yan ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina mo. At dahil naisalin ko na yan mga boss, start ko na itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang umaandar ng 5 minutes. Ibig kong sabihin, hayaan nyo lang siyang naka-idle na naka-start yung makina hanggang 5 minutes. Hindi mo siya kailangan i-revolusyon or kahit ano pa man. Wala kang ibang gagawin kundi naka-start lang siya dapat. At pag na-consume mo na yung 5 minutes na umaandar itong makina, o pwede mo na ngayon patayin itong makina o i-switch off mo na itong engine mo. Tapos, balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo gamit yung back wrench sa number 14, luwagan mo ulit itong drain plug niya. At pag maluwag na yan, gaya na sinabi ko sa inyo, kamayin mo na yan para mas mabilis mong matanggal itong drain plug. At dahil nga sa natanggal mo na itong drain plug, habang nagpapatulo ka ngayon ng langis dito sa makina mo, balik ka ulit dito sa ibabaw ng sasakyan mo para hindi sayang yung oras. Gamit ka ng oil filter wrench mo, tapos tanggalin mo itong oil filter mo na luma. Kaya lang ako mga boss, ang ginagamit ko talagang pantanggal ng oil filter, improvise lang yan. Seatbelt lang yan mga boss yung ginamit ko. At yung handle na nilagay ko dyan, aluminum yan mga boss. Kung makikita nyo, pakudrado siya eh. Eksakto dyan yung open wrench sa number 19. Kaya kung makikita nyo, ayan ang ginagamit kong paluwag eh. O diba? Perfect. At dahil nga sa naluwagan ko na itong filter mga boss, pwede ko na ngayon gamitan ng kamay yan. Ayan, tatanggalin nyo ngayon gamit yung kamay nyo para ma-pull out nyo na itong lumang oil filter. At dahil nga sa natanggal nyo na yung lumang oil filter, gamit ka ng malinis na basahan mga boss, punasan mo itong base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter. At pag okay na, ito na yung bagong oil filter mga boss, pinahiran ko ng oil yung o-ring niyan para sigurado na kapag hinigpitan ko itong bagong oil filter, hindi pumilipit yung o-ring niya. Possible kasi pag hindi mo pinahiran ng oil yung o-ring niyan, pwede siyang magkaroon ng leak. At dahil nga sa nailagay ko na itong bagong oil filter, pwede ko na ngayon gamitan yan ng oil filter wrench ko na improvise. Kasi nga medyo masakit yung kamay ko sa paghigpit, di ko maperse. Kaya gumamit ako ngayon ng oil filter wrench para siguradong maayos ang pagkakahigpit ko dito sa oil filter. Tandaan nyo, huwag naman sobra-sobra sa paghigpit ng oil filter kung gagamit kayo ng oil filter wrench nyo. Pero kung kaya nyo kamayin sa paghigpit mga boss, pwede rin yun. O balik ako dito sa ilalim ng sasakyan mga boss, ano, nakita nyo, pinunasan ko itong pagkakabitan ko ng drain plug. Pagkatapos nun, isinunod ko naman ilagay na itong drain plug niya, tsaka ako ngayong ginamitan ng combination wrench sa number 14 para i-final ko na yung higpit dito sa drain plug. At pag okay na yung pagkakahigpit ko dito sa drain plug, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina. Pinabili ko si customer ng paborito kong langis. 1 gallon yan mga boss. Petron oil yan mga boss. Blaze Racing. Lagi niyong tatandaan mga boss, pag nagsasalin kayo ng langis sa makina, pag nag-change oil kayo, dapat wag naman sobra-sobra, wag din naman kulang. Gumamit kayo ng dipstick para sigurado kayo. Dito kasi sa 1 gallon na isinalin ko mga boss, may natirang kaunti dyan. Ang diskarte lang naman dyan, pag nagsaling kayo ng oil, hugutin nyo yung dipstick, punasan nyo muna. Pag napunasan nyo na yung dipstick, palipas muna kayo kahit 3 minuto lang bago nyo itusok ulit yung dipstick. At pag hinugot nyo yung dipstick tapos naka-level na siya o kaya naka-full na, ibig kong sabihin. Gaya niyan mga boss, kung makikita nyo sa dipstick, naka F na siya, ibig sabihin nun naka-full na. Pero sa pakiramdam mo, parang duda ka pa rin dito sa sukat ng dipstick mo, pwede mo namang ulitin yun. Dahil yun namang gagawin mo, gusto mo lang talagang makasigurado kung naka-full na talaga dito sa dipstick mo. Katulad yan, talagang nasa F na siya, o diba? Parang satisfied ka na sa sarili mo na tama na itong ginagawa ko. Pwede ko na ulit ibalik itong dipstick sa dati niyang position. Alam niyo mga boss, malaking bagay kasi yung lagi kayong naninigurado pag kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo gaya ng pag-change oil. Pero mga boss, magkukulang pa rin yan kahit naka-full ka na sa dipstick. Dahil nga pag nag-start ka ng makina, itong oil filter, papasukan pa na langis yan. Kaya ang dapat mong gawin dyan mga boss, start mo muna itong makina.
At dahil nga sa umandar na itong makina mga boss, yung oil filter mo papasukan na lang yun. Kaya possible kulang na sa dipstick yan pag nagsukat ka. At ang diskarte mo dyan, after na ilang minuto na umaandar itong makina, i-switch off mo na ulit itong makina mo. Tapos sugutin mo yung dipstick, punasan mo siya, tsaka mo itusok ulit. At pag nagkulang yung sukat niya dito sa dipstick, tsaka mo ngayon dagdagan yung langis mo dito sa makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari lang naman, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.